Halos kapipikit pa nga lang ng mata ko neto. Nahirapan din kasi ako makatulog. 2:00 na nga pala ng madaling araw to. At papunta pa nga lang ako sa exciting part ng panaginip ko nang bigla nga tumutunog itong cellphone ko. Nagset kasi ako ng alarm na 3:00. Ito nga't kakatulog ko pa nga lang, maya-maya bumangon na nga rin ako. May mga importante kasi akong gagawin ngayon kaya maaga akong magsisimula. Ito nga't eksaktong 3:00 nga, nagising ako. Medyo masakit pa nga ang ulo ko neto't nahihilo kasi bitin talaga ako sa tulog. Pero kailangan ko nang bumangon at kailangan ko na nga simulan yung mga gagawin ko for today's video. Ito na nga't nagdasal nga muna ako bago ako magsimula. Pagbangon ko nga, kinuha ko nga muna itong tuwalya sa may likod ng pinto dahil maghihilamos nga muna ako. Syempre maghihilamos at magmumumog muna tayo bago magsimula sa gawain natin. Pagkatapos ko magmumug at maghilamos, agad ko na nga pinunasan yung mukha ko. Mamaya na nga pala ako magtututbrush kasi magkakapi pa nga ako. Natatabangan kasi ako kapag inuuno ko yung pagtututbrush kasi nawawalan ako ng lasa sa pagkakapi ko. Ganon din ba kayo mga katrops? Pagkatapos ko nga linisin yung mukha ko, ito na nga't agad-agad ko na nga inasikaso yung gagawin ko. Magluluto nga pala ako ng order ngayon mga katrops. Medyo marami-rami kasing lulutuin ko kaya inagahan ko talaga para naman on time makuha ni customer ang kanyang order. 3 kasing putahe yung lulutuin ko, kutsinta, puto plan at saka yung special puto cheese. Kaya naman inagahan ko to talaga mga katrops kasi bawat isa niyan may holding time. Kailangan masunod yung holding time niya para hindi hilaw at para saktong-sakto ang pagkakaluto neto. Halos magmistulang makina na nga yung braso ko neto kakahalo. Kailangan kasi talaga dito mga katrops halong-halong mo siya at talagang madudurog mo yung mga buo-buo niyan. Pangit kasi mga katrops kapag hindi pino ang pagkakahalo mo dito. Lalo na pag may mga buo-buo pa, mahihilaw ang lulutuin mo. Kaya naman for the halo talaga ako para maging halo-halo. Charot! 8 to 9 a.m. kasi binigay sa akin na oras ni customer. Kaya 3:00 ako nagsimula kasi bawat isa nga neto may holding time. Panigurado ako saktong 8:00 ako neto matatapos. Kasi nga mga katrops, bawal talaga to. Yung hindi mo masunod sa holding time, papangot ang texture neto. At isa pa, mahihilaw at hindi magiging maganda ang resulta. Kaya naman sa 3:00 na to mga katrops, talaga namang aabot ako ng 8:00. Kaya kapag magluluto ka neto, lalo na't maramihan ng order sa'yo, kailangan dapat marunong ka mag-time management. Yun talagang pinakamahalaga mga katrops, lalo na sa mga negosyo. Kailangan mo ng time management kasi kung hindi mo mata-time management ang gagawin mo, naku panigurado, ikaw din ang mahihirapan mga katrops. Lalo na kung may binigay na call time sa'yo si customer, kung anong oras na to pipick upin or kung anong oras mo dapat ipa-deliver yung order nila. Kaya kailangan talaga mga katrops sa mga ganitong negosyo, marunong ka talaga mag-time management para iwas sira sa negosyo mga katrops at iwas na rin sa abala, lalong-lalo na sa customer, lalo pat kailangan nila yung in-order nila sa oras na yon. Syempre, alam niyo na mga katrops, hindi naman o-order yung mga customer kung hindi nila kailangan. Kaya ikaw ang pinagkatiwalaan nila, kaya dapat pahalagaan mo ang tiwalang binigay sa'yo ng customer. Ito na nga pala yung mga natimpla ko, kutsinta, puto plan, at ito nga pala yung pang special puto cheese natin. Habang naghihintay nga ako ng holding time ng pagbabad ko ng special puto cheese at naghihintay na rin akong kumulo yung tubig, ito nga't napagtripan ko na naman yung sarili ko. Napansin ko nga rin tong patilya ko may sariling buhay na Makapal na rin pala yung buko, parang kasing kapal ng mukha ko. Charot! Itong ang higaan ko, di ko pa nga naliligpit kasi antok na antok pa talaga ako. Bala ko rin matulog ulit pagkatapos kong magluto. Sa sobrang tagal ng kumulo ng tubig at matagal din yung holding time, nagkape nga muna ako. Maya-maya pa nakita ko na ngang umuusok itong steamer kaya hininaan ko na rin yung apoy at tinignan ko na rin kung talagang kumukulo na nga. Pagkahina ko nga ng apoy, kinuha ko na nga itong unang salang ko. Ito na nga
tatakpan ko na nga siya ng mabuti at dahan-dahan ko na ngang ilalagay sa may kumukulong tubig. Pagkatapos nga ng halos 5 oras, ito na nga't naluto na nga yung order ni Ma'am Lynn, ang aming certified customer. Lagi talaga tong umo-order sa amin ng ganito. Kahit last year pa, talaga namang suki na talaga namin si Ma'am Lynn. Tignan nyo nga naman kung gaano namin hindi talaga tinitipid ang aming bawat putahe. Tignan nyo nga naman, ito ang request ni Ma'am Lynn, yung may cheese na kutsinta at samahan ko pa daw ng extra nyog. Natapos na nga namin ito ni Mama balutan at ready to pick up na nga ito. I-chat ko na lang yung customer. Nagpatulong nga pala ako kay Mama magbalot nito kasi hindi ko talaga to kakayanin. Napakabigat kaya nito. Alas 10 na nga ng umaga neto at kanina nga nakuha na nga ni customer ang kanyang order, mga alas 8 nga ng umaga. Hindi ko na nga nabidyohan kasi gawa nga na sobrang antok na antok pa ako at pag alis nga ni customer nakatulog ulit ako agad. Alas 10 na nga ulit ako nagising at pagtingin ko nga sa labas ay napakalakas naman ng ulan, pero bibili talaga ako ng kape ko. Hindi pwede makaligtaan ko yung pagkakape ko kahit maulan pa yan, lulusubin ko yan. Malapit lang naman yung tindahan. Ayoko kasi talaga nang hindi nagkakape, lalo na kapag ganito yung mga panahon. Kaya for the go tayo sa tindahan kahit maulan. Dahil pabiling Great Taste White. Parang nga ako nakipagpatintero sa mga ahas, kakailag sa ulan, makabili lang ng kape, charot. Pagdating ko nga ng bahay, nagtimpla agad ako dahil kaping-kape na nga ako. Pagkatapos ko nga magtimpla ng kape, nakaramdam na nga rin ako ng gutom, kaya kinuha ko na nga yung sinangag ni Mama, tapos kinuha ko na rin yung natira naming ulam kagabi, yung barbecue. Ito na lang yung almusal ko ngayon. Tara mga katrop, samahan nyo ako, kain muna tayo. Bakit kaya kapag maulan, ang sarap kumain? Tapos lalo ka pang mapapasarap kumain kapag may kapares sa kape ang iyong kinakain, napakasarap. Pagkatapos ko nga kumain, ito nga si Mama nagpatulong nga sa akin para mag-register ng kanyang ID sa senior. Pagkatapos naman namin ni Mama mag-register ng kanyang ID, inutusan na nga rin niya akong bumili ng ulam. Tignan nyo nga naman yung binigay sa akin ni Mama ang pambili. Sabi ko pa nga kay Mama kung todo na ba to at wala na ba talaga tong ibabarya. Napakagaan kaya na ito sa bulsa. Charot! At habang naglalakad nga ako papunta sa bilihan ng ulam, talaga namang walang tigil ang ulan. Grabe pala, 2 palang LPA ang babagsak ngayon dito. Uy, wag nyo naman akong bagsakan, naliligo naman ako araw-araw charot! Papalapit na nga ako sa karinderya ang madalas namin pagbilan ng mga lutong ulam. Kasi bukod sa malapit na, masarap talaga yung luto dito ni ate, lalo na yung mga gulay. Gustong gusto ko talaga yung mga luto niya. At saka yung sabaw niya, talaga namang nagugustuhan din ni Colette. Pagbalik ko nga, hindi ko na nga na-videoan kasi nahihirapan na nga ako neto. Tignan nyo nga naman, diba? Hayaan nyo, sa susunod kukuha na nga ako ng videographer ko. Charo! Pag uwi ko nga, bago ako dumiretso ng bahay, bumili muna ako ng itlog at mantika, kaya tinobi. Pagkatapos nga namin kumain at nakaligo na nga rin ako, agad ko na nga rin inasikaso yung laundry ng kapatid ko. Magpapalaundry din kasi siya sa may Labada Street. Kayo mga katrops, ano pang hinihintay nyo? Palaundry na rin kayo sa may Labada Street. By the way mga katrops, ito nga pala ang naging feedback ni customer sa kanyang in-order. Legit yan mga katrops, kaya naman napapaulit-ulit si Madam umorder sa amin dahil talaga namang sinisigurado naming quality at talaga namang masarap ang pagkain ihahatid namin sa inyo. Sa mga gustong umorder dyan, ito po ang aming FB page. Pagkatapos ko nga ayusin ng labahan, agad ko na nga chinat ang Labada Street. Ito nga pala mga katrops ang kanilang schedule. At dahil tapos na nga ang mga gawain ng inyong katrops at dumating na rin pala yung daddy ni Colette, kaya si daddy na niya ang magbabantay sa kanya. Ito na nga, ready na nga para magpahinga muli ang inyong katrops. Yun lamang po, maraming salamat muli sa pagsama sa akin.